Alam niyo ba, sa isang interview ni Sir Paul, inamin niya na hindi niya kinitaan ang mga video tungkol sa debo ni Mylene. Oo, tama ang narinig niyo, hindi niya ito pinagkakitaan sa YouTube. Part 1 lang daw ang nakamonetize, yung preparations pa lang. Pero yung Part 2, 3, at 4, yung mismong pinaka-highlight ng debo, hindi kumikita dahil may copyright ang background music. Kaya kung tutusin, pwede naman niyang i-cut yung mga music para kumita ang video. Pero sabi nga ni Toots, na siya ring nag-interview kay Sir Paul, iba na raw ang dating kung wala yung music. Matatanggal yung magic ng moment. Ang totoo niyan, in-upload lang talaga yun ni Sir Paul para mapanood nating lahat. Kahit hindi siya kumita, basta maipakita lang niya yung buong kasiyahan at emosyon sa debo ni Mylene, buo, walang putol. Alam nyo, saludo talaga ako kay Sir Paul. Hindi niya inuna ang kita, inuna niya ang karanasan nating lahat bilang viewers, lalo na yung karanasan ni Mylene, ng pamilya niya, ng mga kaibigan, at ng buong community. Tinapatan din ni Toots ang usapan, na itanong niya kay Sir Paul kung magkano nga ba ang nagasto sa debo. Ang sagot ni Sir Paul, hindi ko ginastos. Tayong lahat ang gumastos, lahat ng viewers at subscribers, kasi nag-ambagan tayo para maging bongga at matagumpay ang debo ni Mylene. Grabe diba? Wala siyang binanggit na exact amount, pero inamin niyang umabot daw ito ng 7 digits. At bakit niya ito ginawa? Dahil si Mylene ang una niyang natulungan sa Davao, iniligtas niya ito sa maagang pag-aasawa. Kaya para sa kanya, karapat-dapat si Mylene sa isang bonggang debo. Actually, nagsimula na siyang mag-ipon para dito noong 15 years old pa lang si Mylene. Paunti-unti, tiniis niyang hindi gumastos para sa sarili niya, kasi simpleng tao lang daw siya, hindi maluho. Hindi lang sa debo, pati sa kinabukasan ni Mylene, ready si Sir Paul. May ipon na siya in case mawala ng sponsor si Mylene sa pag-aaral. Sabi nga niya, what if mawala ng sponsor? Nangyari na dati, kaya doble ang pasasalamat niya sa unang tumulong kay Mylene. Pero hindi lang si Mylene ang inaalala ni Sir Paul. Nandyan na rin si Russell, siya naman ang susunod magde-debut sa July 2026. At guess what? Pinag-iipunan na rin niya ngayon pa lang. Kasi para kay Sir Paul, bilang tumatayong pangalawang tatay ng mga batang ito, dapat maranasan din nila ang mga hindi nila naranasan bilang mga katutubo. Kaya ngayon, naghahanap na sila ng ideas para sa theme ng debo ni Russell, dapat may touch pa rin ng pagiging katutubo. Ethnic ang naging tema kay Mylene, so gusto rin nila ng ganong klase para kay Russell. Sabi nga ni Sir Toots, comment lang kayo ng mga ideas nyo sa videos ko o sa mga video ni Sir Paul. Excited na raw si Russell, lalo na't first time pa lang din na makakapunta ng Maynila ang mga magulang niya. Pero bago yan, aabangan muna natin ang debo ng pamangkin ni Sir Paul, si Zinia, anak ni na Ma'am Nida at Tito Herms, na siyang nag-aalaga kina Mylene, Russell, at Nanita. Pero alam nyo ba, napakasimple lang ni Zinia, sabi nga niya kay Sir Paul, okay na sa akin yung swimming lang sa Batangas, sa bahay mo. Pero syempre, gusto ni Sir Paul na ma-experience din niya yung isang espesyal na celebration, kaya baka magbago pa ang isip ni Zinia. Naitanong din ni Toots yung tungkol sa mga nagko-comment na umabot daw nga 5 million ang nagastos ni Sir Paul sa debo, totoo bang umabot daw ng 5 million ang nagastos sa debo ni Mylene? Ang sagot ni Sir Paul, hindi umabot, basta ang mahalaga, masaya ang lahat, yung celebrant, pamilya, bisita. Hindi kailangang sobrang mahal, basta buo ang karanasan. Pero naiintindihan ko rin yung mga nag-akala na 5 million ang nagastos, kasi sobrang bongga talaga ng setup. Malaking venue, maraming bisita, at talagang feel mo na isa itong once in a lifetime celebration. Pwede naman daw gawing simple, kung gusto mong makatipid, gawin sa maliit na venue, DIY lang ang setup, at kung may marunong mag-video sa inyo, kayo na lang. Ang nakakamahal lang daw talaga ay yung mga taong binabayaran para sa lahat ng detalye habang ikaw ay nakasitting pretty lang. Si Sir Paul, madalas nasa Davao, kaya kailangan talaga niya ng mga galamay, o katuwang para maisakatuparan ang lahat. Pero paalala pa rin niya sa mga bata, maging simple lang. Hindi man sila mahirap ngayon, gusto niya lumaki pa rin sila na marunong sa buhay. Ang mahalaga raw sa kanya ay yung mga values na itinuturo niya sa mga bata,
dapat madala nila habang buhay, at ituro rin sa susunod na henerasyon. Proud din si Sir Paul sa pamilya ni Mylene. Noon, muntik na raw niya masapok ang tatay nito kasi gusto agad ipakasal si Mylene, at napagkamalan pa siyang NPA. Pero ngayon, suportado na sila. Sabi nga niya, hindi man sila showy, pero ramdam mo yung pride at tuwa nila para kay Mylene. At ang pinaka-touching para sa akin, sinabi ni Sir Paul na sinusunod na ng mga magulang ng kanyang mga scholars ang kanyang payo, nagfa-family planning na sila, at unti-unti, tinatanggap na nila ang pagbabagong para sa ikabubuti ng kanilang pamilya. Sa panahong madalas ang pagtulong ay may kapalit, si Sir Paul ay isang patunay na may mga tao pa ring tumutulong dahil bukal sa puso, hindi para sa views, likes, o kahit kita. Ang ginawa niya para kay Mylene ay hindi lang basta pagbibigay ng suporta, ito ay isang buong kwento ng malasakit, sakripisyo, at pangarap na isinabuhay niya para sa isang batang minsang nawalan ng direksyon. Sa halip na ituon sa sariling pangangailangan, pinili ni Sir Paul na mag-ipon, magtiis, at maghanda para lang mabigyan ng isang napakagandang alaala si Mylene, isang debo na hindi lang engrandi sa itsura, kundi makapangyarihan sa mensahe. Hindi niya pinutol ang mga video kahit hindi ito mamonetize, dahil para sa kanya, mas mahalaga ang karanasan kaysa sa kita. Ipinakita niya na ang tunay na pagmamalasakit ay hindi kailanman sinusukat sa pera, kundi sa intensyon. Sa likod ng bawat ngiti ni Mylene, naroon ang kwento ng isang lalaking tumayo bilang tatay, kaibigan, at tagapagtaguyod ng kanyang kinabukasan. Si Sir Paul ang mukha ng isang ordinaryong tao na gumagawa ng di pangkaraniwang kabutihan. Hindi siya perpekto, pero ang puso niya ay buo. Hindi siya mayaman, pero ang pag-iisip niya ay palaging para sa kapakanan ng iba. Habang ang iba ay gumagastos para sa sarili, siya ay naglaan para sa ibang taong hindi niya kadugo, pero itinuring niyang pamilya. Isipin mo yun, isang simpleng tao mula sa probinsya, tumutulong sa mga katutubong kabataan na maabot ang mga pangarap na akala nila ay hanggang panaginip lang. Sa huli, ang kwento ni Sir Paul ay hindi lang kwento ni Mylene, ni Russell, o ng debut. Ito ay kwento ng isang taong piniling maging ilaw sa madilim na bahagi ng buhay ng iba. At sana, habang pinapanood natin ito, hindi lang tayo ma-inspire, kundi matuto rin tayong tumulong, magmalasakit, at magmahal, kahit walang kapalit. Kaya kung sa tingin mo simple lang ang mga video na ito, think again. Dahil sa likod ng bawat frame, may kwento ng sakripisyo, pagmamalasakit, at pagmamahal. Hindi ito tungkol sa views, hindi tungkol sa pera, ito ay tungkol sa tunay na pagbabago sa buhay ng isang tao. Like, share, and subscribe kung na-inspire ka sa kwento ni Mylene at ni Sir Paul. At huwag kalimutang mag-comment ng mga ideas nyo sa mga video ni Sir Paul para sa debut ni Russell. Sama-sama tayong bumuo ng isa na namang kwento ng pag-asa.